O si what's up mga kabosay, welcome po sa channel ko guys for today's vlog. So naibabad na natin to, doon sa uling video ko binabad natin to overnight. So ngayon ang gagawin natin, itatanim natin mga kabosay. So bago natin tanim, i-workshop muna natin to. So tatanggalin ko to. Ito. So itong isang sanga na to guys, tatanggalin natin yan. Ito. Dahil magkadikit po yung dalawa na yan. Itong dalawa na to naging magkadikit. So tatanggalin natin itong isa na to. At nabiyak din naman yan ng paghunting nila. Nabiyak doon to. So tatanggalin natin. Puputulin natin dito mga kabosay. So yung mga ugat, ayusin din natin, papantay natin para maitayo natin ng maayos. At para maitanim natin ng maayos dito sa batya natin mga kabosay. So syempre gamit natin river sand mga kabosay. Tapos mamaya ICU natin to para siguradong mabuhay natin mga kabosay. Ibabacuum natin siya guys. So kung sa hindi nakapanood ng vlog ko, dito natin binabad sa anaa sa mga kabosay. So ginamit natin dito isang takip na anaa, isang timba. So yun yung pinagbabara natin itong halaman natin mga kabosay. Itong halaman natin. So bili natin 250 pesos po yan mga kabosay. O so guys, huwag natin patagal na pasukan na intro o kaya intro. Pasok! At ito na nga guys. So grabe laki ng kamuning bilog nito, napakalaki. Hanggang ngayon natutuwa ako sa kanya. Kasi nagkaroon tayo ng kamuning bilog na ganitong kalaki. So napakabihira na pong makahanap. So bali dito sa Rizal, alos wala na makuha mga kamuning bilog. Pero meron maliliit. Pero yung ganitong kalalaki, ubos na po yun mga kapos. So putulin natin to. Tanggalin natin to guys. Dito. Talagarin natin. Talagarin natin to guys. Parang nahirapan tayo. Tigas. Yun. Puro din natin mga kabonsay. Tigas. Grabing tigas. Ayan. So mga kabosay, so ayan na yung itsura niya. So balik dito yung nakakabit natin. Tanggalin natin. So nagkaroon ng space dyan. Ito sa kanila natin ayusin ito. Sana kung mapapagit. Ayan na po mga kabosay. Ayan. Mas lalong gumanda yung itsura niya ngayon. Bali, putulan ko pa sana mga tig-2 o tig-1. So, sabi ni Kuya Romy, okay na daw ito. So, gagawin naman natin, putulan naman natin yung ilalim. Yun, perfect. O, so mga kabosay, yan na. So tanim natin. Pero syempre bubutasan muna natin itong pagka na to bago natin itanim gamit ang ating mahiwagang river sand. Na maraming nagtatanong kung bakit river sand daw ang ginagamit, bakit ito buhangin ang ginagamit sa pagtatanim. Paano daw mabubuhay ang halaman? Mahiwag na river sand. So lagyan muna natin ito guys. So gagawin natin dito. So kagaya na ginagawa ko doon sa mga iba, dati kong mga pinagtataniman na batya, lalagarin natin.
mga kabosay, so mag-init ako ng ano, bakal para mabutasan natin tong gitna niya. Init muna po ako. Saglitan guys. So mga kabosay, gamit ko na ano ito. So meron ako dito na butane. Yan, nakadikalan, kalan na butane yan. So yun ang gagamitin natin na pang-init mga kabosay. So ito socket yan na hindi ko na ginagamit kasi alanganin yung sukat 13. Hindi naman masyadong gamit yan 13 na mga tornilyo. So ito ang ginagamit ko ng pambutas sa mga batya pag nagtatanim ako ng mga halaman guys. Init. Ayan. Okay to guys, mainit na to. Kalan. Taas na natin guys. Gitna. Tatlong butas lang. Ito guys, nakita niyo yung mga butas. Ayan, tama na yan kasi marami naman butas yung gilid, so okay na yung takbo na yan, yung butas. So lalagyan natin screen yung butas na yun kasi medyo malaki para hindi malaglag yung buhangin. Lalagyan natin ng gugupit tayo ng tawag dito, screen para ilagay natin yan bago natin lagyan ng reverse at mga kabonsay. At iyon na nga po mga kabonsay. So ito yung batya na pagtataniman natin. So ayan yung mga butas na ginawa natin kanina. Yung nag-init tayo ng bakal, binutasan natin. So lalagyan natin ng screen. Yan. Plastic tong ginamit natin para hindi kalawangin yung bawat butas. So hindi na natin lalagyan ng lock. So ang gagawin natin dyan, lalagyan na lang natin ng river sand. So ito yung mga river sand na nabili natin kay Sir Nico Medes. Yan o, presidente po ng Art Capital Bonsai Club. Napakagandang river sand, napakalinis. Talagang pambuhay ng materialis guys. So ganyan lang guys. Yan. Bawat butas lagyan natin ng yan. Tapos saka natin lamaya bubuhusan ng river sand dyan mga kabonsay. So ito na yung ating kamuning bilog. Diyan pinagpuputol natin. Pinawasan natin ng tig uno siguro. Yan. Para medyo bumababa siya ng konti kasi napakataas niya. Pero napakaganda nito. Napakalaki. So gagawin natin. Tatanimin natin guys. Tatanimin natin para patapos na yung ating vlog. Ayan. Quality materials galing po kay Jonathan Dakil ng Kalatagan, Batangas mga kabonsay. So saglit lang guys. Ayusin ko na yung camera. So guys, tanim na natin. Tignan natin ang buhangin yan. Tapos na natin guys. Ay! Napakaganda.
So guys ha, purong river sand po ito ha. Pure river sand mga kabonsay. Ganda ng river sand ni Pres. Malinis. Bali, dalawang sako ang gagamit natin dito. Hindi naman, isang sako at kalahati. Gagawin natin guys, didiligan natin to para sumiksik yung buhangin. Tapos susundot-sundutin natin para talagang wala siyang awang na buhangin sa loob guys. Diligan natin to guys, diligan natin. O so mga kabose, diligan na natin to. Sumiksik sa ilalim yung mga ugat, yung mga buhangin guys. Yung river sand na gamit natin. Tapos susundin natin gamit itong guys, ganyan yung magandang drainage. So, papakita ko sa inyo. Yan yung drainage, yung lakas ng tubig. Oh. So, yan ang pinakamagandang drain para sa halaman guys, para sa mga bonsai nyo, para hindi mabulok. Kasi pag hindi magandang drainage mga kabonsai, tawag dito, mag-i-stack yung tubig dito sa loob ng training pot nyo hanggang sa mabulok yung ugat. Kaya kailangan magandang drainage. Number 1 drainage mga kabonsai, drainage. At ito na nga mga kabosay, na itilim na natin itong ating napakalaking kamuning bilog guys. So, ginamit natin river sand mga kabosay dito ha. So, ang gagawin natin dito, so, tininim natin ngayong araw. Bukas na umaga, ang gagawin ko dito, didiligan ko to ng anaa ulit. Didiligan ulit natin ng anaa. So, hindi ko muna siya didiligan ngayon kasi may mga tubig pa siya yung dinilig natin ngayon. So, bukas na umaga, didiligan natin ulit ng anaa ito mga kabosay. So, ang gagawin ko ngayon, i-ICU natin to o babalutin natin o kukulubin natin yung mga kabosay. So syempre gamit itong plastic. So ito yung mga plastic na ginamit ko rin dati dun sa mga sa mga Yang Batangas na binili ko dati o tinanim natin. So recycle natin itong plastic na to. So itong gagamitin natin dito mga kabosay. ICU natin ito guys, ICU natin.
Yan. So mga kabonsai, so ganyan lang yan. Ayusin natin yan hanggang sa magkaroon siya ng shoot. Pero dahil, tignan nyo to, dahil hindi kayang balutin ng plastic itong buong batya natin o yung buong training pot na ginamit natin, ang gagawin nyo dito, kung mangyari sa inyo to, diligan nyo rin. So ginagawa ko dito kapag ganito hindi kaya ng plastic balutin itong batya, ang ginagawa ko dito, didiligan natin yan para hindi siya matuyo o hindi mabola ng tubig itong ating batya. Dahil pag hindi nyo dinilig mga kabonsai yan, sobrang init, matutuyo ito, hindi mabubuhay yung halaman natin. Kaya ang gagawin nyo dito, didiligan nyo rin ito mga kabonsai. Didiligan itong kapag ganitong hindi kayang balutin ng plastic itong training pot. Pero kung kaya namang ng training pot yung balutin ng plastic itong training pot, kahit hindi nyo na po diligan, pwede rin diligan every week. Pero ito, every other day, pwede diligan natin yung mga kabonsai para manatiling laging basa o mabasa itong mga buhangin natin, itong reverse natin para hindi mamatay yung ating halaman mga kabonsai. So ganyan lang, natin siya dyan, kaya lang natin yan hanggang magka-shoot mga 2 inches ng haba. Hindi natin pasingawin yan mga kabonsai. At ito nga guys, hanggang dito na yung vlog natin. Sana pinag-enjoy kayo sa bagong video natin yung mga kabonsai. So ilalagay ko yung Facebook ni Jonathan Daquil sa dulo ng video na to. Kung gusto niyo ng ganitong mga lalaking mga kamuning bilog, mag-message ko sa kanya. Pero hindi lang kamuning bilog, meron din silang mga kulasi doon. May mga Yayang Batangas din na hunting. Pero ang Yayang Batangas sa summer pa, mga February siguro sila mag-hunt. Pero itong kamuning bilog, tuloy-tuloy hunting nila kasi hindi naman sila masyadong maselan mga kabonsai. So hanggang dito lang po muna. Stay safe syempre. God bless us all po mga kabonsai. Sana po nag-iigay sa bagong vlog natin. Maraming salamat po. Thank you.